buhay. Narito kami, Panginoon, upang purihin ka at sambahin ka. Dahil kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami, Panginoon, sama-sama kami na iyong mga anak na magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Yes, hallelujah. Patawad, Panginoon, sa mga nagawa ng pagkakasalang, Panginoon, sa iyo. Maging ito man po ang aming kaisipan, Lord Jesus, ang matunging pag-iisip namin, Panginoon, laban sa aming kapwa. Maging sa salita, Panginoon, na anumang masasamang salita na lumalabas sa aming bibig. Patawarin po kami, Panginoon. Sa umagang ito ay pinapasalamatan ko ang bawat kaluluwa na narito upang magbigay ng oras na purihin ka at sampahin ka, Panginoon, na nawa, Panginoon, ang mga worship songs nawa ay tumingin sa aming mga puso, Lord Jesus. Namataman namin ang iyong banal na Espiritu, Lord Jesus, sa umagang ito. Naibigay po namin, Panginoon, ang aming the best. Yung talento na ibigay niyo sa amin, Panginoon, kung ano po talento ay naibigay po namin ngayong umaga sa umaga. Kaya po, Panginoon, ang aming pinupuri, ang inyong banal na pangalan ng aming tinataas sa pangalan ng Jesus. Ayan, hallelujah. Ating patuloy na uwitan ng ating Panginoon. Ating pong inanyakan po na magkamaya at magpatiyan ang bawat isa. Bibigay namin peace sa kanilang mga labi. Hallelujah! Jesus! Malaya, 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 malaya.
magandang umaga po sa ating lahat. Na-bless ba ang lahat? Parang mahina. Na-bless ba ang lahat? Hallelujah. Tunay nga lang ay buti ng ating Panginoon, lalo na sa araw-araw ng bawat isa sa atin. Alam ko na may ginawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kaya huwag natin ikahiya na ipahayag sa ating harapan. Magandang umaga sa nila. Salamat sa kabutihan, sa kalakasan, sa kabaitan ng lugar ito. Salamat sa mga Panginoon na ako'y pinalakas, pinalaya, at bigyan ako ng biyaya na nararamdaman ko na parang ito lumalakas ngunit pa rin ang gamot na maalala sa akin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sa buhay natin, sa loob ng linggo, ang nakapangyarihan ng buhay natin, at pagkain sa ating kalakasan, natatakan sa dito natin sa pagkain. Pinupuri ko talaga ang Panginoon dahil sa aking mata na sana namin ang doktora na mayroong mga bagay na dapat sa aking mata, subalit ako'y nagtiwala sa Panginoon na Diyos ang asa ko na patuloy ng pagalingan. At sa awa niya pa ng Panginoon, naramdaman ko na rin ang kagalingan ng aking mata. Patuloy na ako binigyan ng kagalingan at kalakasan. Kahit ano man ang pagsubok, basta tayo ay magtiwala sa Kanya. Walang ibang tayo makakapitan kundi ang banal ng kapangyarihan na kung ang magtawag tayo sa Kanya ay lagi siyang tutugon. Alam ng Panginoon na sa ating mga kailangan, sa mga pagpapala, at kasalamatan ko rin ang Panginoon. At sa ating paglingkod, sana patuloy hindi matibay ang ating Panginoon sa atin, ang kalakasan at katatagan sa ating lalo. Maraming salamat po. Sino pa po? Baka may gusto pang humabol. Ako nga ay ako yung nagpapasalamat rin sa Panginoon sa pag-iingat niya sa mahigit isang linggo
sa amin, lalo na sa pagbiyahe ko, papuntang Maynila hanggang sa aming pag-uwi. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakasama ko ang mga kapatid ko na nagpakasyon dito sa Mindoro. Nag-ikot kami sa aming mga kapatid, nakarating kami ng Kalintaan. At purihin ng Panginoon na gano'n na lang ang kagalakan na aming ina. Dahil matagal na panahon silang hindi nagkita. Nagpapasalamat ako kay Lord sa mga biyaya niyang pag-iingat na bagamat ganun kalaki ang gastos, ay purihin ang Panginoon dahil sa biyaya niyang pinagkaloob sa amin. At nakabayad kami sa aming kautangan sa Diyos at papuri sa umaga nito. Kung wala na pong magpapahabol, ay tinatawagan ko po si Sister Nina para basahin ang ating scripture reading. Kung may Bible po tayo, bubukas po kayo sa akin sa Exodus chapter 19 verse 5. Ang sabi po dito, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayan ng lira. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Ngayon po ay tinatawagan ko si Pastor Raning ang siyang magbigay sa atin ng Word of God. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po Panginoon at muli ay sama-sama muli tayo magbibigay ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Kapatid ni okay. From, saan siya galing? Ha? Okay. Okay, God bless. At sana ay hilig yung huling bakasyon mo. Simula pa lang. Okay, so sa umagang ito ay atin pong pagsalusaluhan ang salita ng Diyos. Kamusta po ang iyong buong araw, buong linggo? No? Parang nagbibigay na ng unti-unti ulan ang ating paligiran. Kahapon napataan ba kayo ng ulan? Ang San Jose napataan ng ulan eh. So, pag sa Diyos natin lahat, ang Diyos ay mahabagin sa lahat ng oras at sa talang ng pagkakalaman. Pwede mo manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na kami piluto sa nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat Panginoon sa palibawang umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon, O God, na kami sa'yo sama-sama ay tataas po pangalan mo, makikinig po ng salita mo, at maging kalakasan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa umaga nito. Panginoon, minsan pa ay buksan mo ay mga padilig, O God, upang maintindihan po namin ang mga salitang ibigay mo sa amin sa umaga nito, O God. Maging lakas at patuloy, Panginoon, na maging move namin to Lord, sandigan namin, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang yung mga anak. Lord, purihin ka at nawa, Panginoon, ang mga kapatid namin wala pa ngayon dito, O God, ay patuloy mo sila sa baybayan. Tulungan at ilagay mo sa kanilang puso na ang araw na ito'y napakahalaga. Pagkat ang araw na ito'y ginawa mo para sa amin, O God. Purihin ka, O Diyos, pangalan na Jesus. Amen. Okay. So yung ating pong binasa kanina sa Exodus, yan po yung ating operator Okay. Anyway, okay, so Exodus 19 verse 5. Exodus 19 verse 5. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan,
kayo ang magiging bayang hirang. Ang buong daigdig ay aking ngunit, kayo'y aking itatangi. Okay, sabi ng Panginoon. Ito pong patukoy na to ay ibinigay ng Panginoon sa mga bayang Israel. So, sabi ng Panginoon ay kung ang Israel ay magiging tapat sa Diyos, siya ay itatangi ng Diyos. Okay, kung susundin ninyo ako at magiging tapat kayo sa ating kasunduan between Israel at ang Diyos, kayo ang magiging bayang hirang. Okay, ang buong daigdig ay akin. Ngunit kayo ay aking itatangi. Ito po yung ibinigay ng Panginoon sa bansang Israel na kapag susundin nila ang nais ng Panginoon ay itatangi sila ng Diyos. Okay, so tayo rin po ay mga hinirang ng Diyos. Hindi lang po sa Israel ang kaligtasan. Bagamat huwag na po tayo magselos dahil talagang naging special sa Panginoon ang Israel. Pero yung kaligtasan na tinanggap ng Israel, ayun din po yung kaligtasan tinanggap natin. Kaya kung itatangi yung Israel, itatangi din tayo ng Diyos. Okay, so umaga po ito ay nakaranas na ba tayo nung tayo ay mga bata pa? Nakaranas ba tayo na kapag tayo ay inuutusan at kapag hindi ka sumunod, ang kapalit nun ay palo. Ngayon ba usap ang palo? Parang bawal na kami sa school eh. Bawal na mamalo sa school, delikado. Okay, so, upang karaniwan po ay kapag hindi po tayo sumunod, sigurado, ang sunod po nun ay pagagalitan po tayo o kaya tayo po ay papaluin. Okay, dahil sa hindi natin pagsunod. Okay, so ang akin pong ibibigay sa inyo sa umagang ito ay pakibuksan mo nga Vince, yung Jonah chapter 1 to 17. Paki-open mo siya. Okay. Jonah 1, chapter 1, verses 1 to 12 and 17. Okay. May nasignal. Sorry. Okay, basahin na lang natin. May nasignal. Kung sa tabi may nasignal. Okay, kunting pagbabasa. Hindi mo kayo ng kunting background about Jonah. Verse 1. Ibukas po kayo. Jonah 1, verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonah sa anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga-roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Sa halip, na sumunod ay pinasya ni Jonah na tumakas. Takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa. At doon ay nakatagpo siya ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ang iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya halos bumasak ang barko. Dahil dito, labas na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang mga Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok na sa ibang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Anong nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kawan niya tayo at iligtas sa kamatayan. 7. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Nagpalaguntan tayo at malalaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon na kanilang ginawa
bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo na sumasamba ako kay Yahweh, ng Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakagaman ang matinding takot ang mga nakarinig sa kasa niya. At sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ng ginawa mo, lalo lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkakaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot niya. Gayunman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Ngunit wala silang nagawa sapagkat lalong lumalakas ang barko. Kaya manalangin sila kay Yahweh ng ganito. Yahweh, huwag po ninyo kami hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa tao ito. Huwag po ninyo kami parusahan kung mamamatay man ang tao ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya sila'y nag-alay ng mandog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilaman si Jonas ng isang labungharang isda at siya'y nanatili ng 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng isda. Amen. So, yun po yung kwento ni Jonas. No, marami po tayo makukuhang aral sa kwento ni Jonas. Okay, si Jonas po ay author ng book ng Jonah. At siya po ay anak ni Anitia. Isa po siya isang Hebreo, no? Na galing sa city, sa bayan o sa syudad ng Gathheba. Ito po yung bayan sa lugar ng Galilea. Ang lugar na kung saan si Jesus ay lumaki sa city ng Nazareth. Ang Nazareth po, from Galilea to Nazareth ay 3 miles. No? Ganun kalayo, 3 miles ang pagitan nila. So, si Jonah po ay isang propeta during sa paghahari ni Haring Rehoboam II. Okay. So, between 293 to 753 BC. So, ang tagal na. No? Before Christ pa ito. So, nangyari. So, may sinabi ang Diyos sa kanya na dapat niyang gawin sa bansang Israel. So, yung si Haring Rehoboam ay pinalakas niya yung depensa nila laban sa mga nananakop. Kasi po, labanan doon ay pag gusto mo sakupin ng bansa, tawag to ay lahi to lahi ang kanilang labanan. Pero ngayon, ibang klase na. No? Hindi na sandatang labanan ngayon, mga nuclear na para masakop mo ang isang lugar. Okay. So, ito po ang nangyari kay Jonah. So, si Jonah po ay inutusan ng Lord. Jonah 1, verse 1 to 2. Inutusan po siya ng Diyos na mangaral. Okay. Ng salita ng Diyos sa lugar ng Nineveh. So, sabi niya, arise, go to Nineveh. Sabi ng Diyos sa kanya. Sa isang syudad, na isang great city. Isang syudad na maunlad at punong-puno ng populasyon. Okay, sabi niya ganoon sapagkat narinig din ng Diyos yung dulan ng kasamaan ng syudad. Kaya inutusan niya si Jonah na ipangaral ang salita ng Diyos. Okay, so ang Nineveh po ay isang city na malaki ang populasyon at isang malakas, secure na syudad. Ito po ay may okay. At ito po city nito ay tinawag na Sin City. So, dito sa syudad nito ay talagang talamak na ang kasalanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, narinig ko na, umabot na sa akin
ang katutunan ng kasamaan ng mga Nineve. Kaya inutusan niya si Jonas. Si Jonas na po isang Hebreo. So, sa lahi po ng Israel, si Jonas. Okay. So, meron po limang bagay ako na nais kong dalhin sa inyo na is deal ng Lord sa buhay po ni Jonas para sa mga taga-Nineve. 5 things that great deal of God. Okay, ang una pong deal ay ang gabay ng Diyos upang malaman ang kanyang kalooban. God's guidance about discovering His will. Upang malaman natin ang gabay ng Diyos, paano natin ito mag-discover? Sa verse 1 and 2. So, God's direct command to Jonas. Ang Diyos po ay may direksyong command kay Jonas. Paano po? Tinanggap niya ito through voice. He received it through voice. Narinig niya through whisper ng Lord na siya po ay inuutosan ng Lord na pumunta sa lugar ng Nineve upang ipangaral ang salita ng Diyos. So, si Jonah po ay nakatanggap ng direct command galing sa Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos. At tatanggap niya ito through sa salita ng Panginoon. Through His voice. No? So, ito po ay maliwanag na command. Sabi ng Panginoon sa kanya, go and tell. Sabi niya gano'n. So, hindi po ito isang, ito po ay, tawag nito, isang maliwanag na utos ng Panginoon na ikaw ay pumunta doon at sabihin ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. So, as Jonah, meron din po tayong mga direct command na galing sa Panginoon. Meron mga pinag-uutos ang Lord sa atin. Direct po ito. So may mga pinapagawa sa atin. Sometimes, napakasimpleng mga bagay lang ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pero, parang di natin kayang magawa. Okay. Parang gusto kong magawa, gusto kong gawin, pero hindi ko magawa. Okay. So may mga command, may mga direct revelation ang Lord sa atin na pinapagawa, pero hindi natin magawa-gawa. May mga revelation na ang Diyos sa atin na dapat natin gawin para sa Kanya, pero nagiging patay-mali siya lang tayo. Binabaliwala lang natin. Sabi ng Diyos, sige, batiin mo na ang nakasamaan mo ng loob. Batiin mo na. Kaso, dahil may pride ka pa, binabaliwala mo, patay-mali siya ka lang. So, ipag-pray mo na. Pag-pray mo siya. Ayaw mo ipag-pray dahil hindi ka niya binati. So, yung mga gano'n, may mga direct revelation Lord sa atin. May mga bagay na nais ipagawa ang Panginoon sa atin. Napakasimple lang, pero hindi natin ginagawa. Nagpapatay, mali siya lang tayo. So, simple utos ang ng Panginoon. Pero dahil nandyan pa ang pride sa ating sarili, andyan pa yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, kaya hindi natin magawa. So, this is the will of God. Ito ang kalooban ko ng Panginoon. Ang tayo ay lumakad sa Kanya to follow His word. So, naniniwala po ako. Naniniwala po tayo na uutusan ng Lord na wala tayo, hindi tayo uutusan ng Lord na wala po ang kanyang guidance. Hindi tayo, si Jonah ay hindi niya papupuntahin sa lugar ngayon na walang guidance. Tayo rin po, hindi magkakaroon ng direct revelation ng Lord sa atin kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, kung wala kang guidance. So, ang pagsama ng Diyos ay laging na siya. Basta ito'y kalang kalooban ang unang pagsama ng Diyos. So, number 2 po, the danger we experience when we run from God's will. Yung panganib na ating posibleng maranasan kapag tayo ay tumatakbo palayo sa Diyos. Okay. Ano pa nangyari kay
Jonah sa kwento. Inutusan siya ng Diyos. Pero, dahil alam ni Jonah kung anong klaseng lugar ang Nineveh. Alam ni Jonah kung anong klaseng lugar ang Nineveh. Dahil ang Nineveh, ang lugar ng Nineveh ay kaaway ng Israel. Okay. So, ano po nangyari kay Jonas? Nung nasinita sa lahat na, siya inutos sa mga Lord, pumunta ng Nineveh, sa halip na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Joppa. Sa lugar ng Tarsis. Nag-iba siya ng ruta. Okay. Sumakay ng barko. Pagsakay ng barko, binigay ng Panginoon, malalakas ng hangin at bagyo. So, sabi doon sa kwento, halos puwatak na ang barko. So, nagkagulo sa mga barko, pero siya natutulog lang. At nagpalagurutan sila, na nakuha ang pangalan ni Jonas. At nung tinanong siya, saan ka ba galing? Tayo, saan ka ba? Sino ka ba? Ano bang ginawa mo? Ako po ay taga-Hebreo. Ako po ay may inutusan ng Diyos. Pero hindi ko po sunod. Tumakas po ako. Dali ba ako mamunta? Yun ang dahilan. Sabi ni Nineveh, sabi ni Jonas, itakon mo ako sa dagat. Natakot ang mga tripulante, kakapitan. Kahit na si Jonah, ang pinakasanhi ng kasalanan nangyayari sa loob ng barko, hindi pa rin nila ito magawang itakon. Nagkaroon pa rin sila ng takot. Pero dahil hindi tumitigil ang alon, ang bagyo, hindi tumitigil, dahil pwede mamatay sila lahat. Kaya sinabi ng mga tao, ang tripulante ng mga kapitan, Panginoon, huwag niyo po kami sisisihin kapag ang tao ito'y namatay. Kaya po may pananagitan. So, ano ginawa po nila? Yung danger na pwede natin maranasan kapag tayo tumatakas palayo, tumatakbo palayo sa Diyos. Itinapos siya sa dagat. Nilulod siya ng isda. Okay. Hindi lang ito basta isda, hindi ito dilis. Ang dilis, ang mga dilis lang. Lululod ka ng dilis? Pwede ka pang malulod ng dilis? Ibig sabihin, ito isda ito pinadala ng Diyos na lumulod sa kanya ay malaki. Ano ba isda malaki? Pero mas sinabi sa Bible ng Balyena eh. Malaking isda lang ang sinabi, diba? Ang sinabi malaking isda, hindi sinabing Balyena. Hindi rin sinabing dilis. Hindi rin sinabing galunggong. No? Basta sinabi doon ay malaking isda. O, ano bang malaking isda? Nakakita na ba ka na malaking isda? Balyena. Ano pa? Gugong. Okay, basta anong klaseng isda? Basta yan ay malaking isda. So, nilulod siya. Yun ang danger. No? Ang danger po ay tatapon sa ilaw sa dagat. Nilulod ng isda. At siya po ay nanatili ng 3 days and 3 nights sa tiyan ng isda. Sinong makakatagal sa loob ng tiyan ng isda ng 3 days and 3 nights? Meron kaya? Okay, pero siya po ay nanatili ng 3 days and 3 nights. Tingnan niyo po naranasan ni Jonah nang siya po ay tumakbo palayo sa Diyos. Nang po siya ay tumakas. Tinapon siya sa dagat. Nilulun siya ng isda at nanatili siya ng 3 days and 3 nights. Ito ba ang gusto po natin mangyari sa ating mga sarili? Na bago po tayo sumunod sa Panginoon, sa direct revelation ng Lord sa atin, doon sa pinag-utos niya sa atin, yan, gamitin mo ng talento mo para sa Panginoon. Gamitin mo ang oras mo para sa Panginoon. No. Ito pa gusto natin mangyari. Bago po tayo sumunod sa direct revelation sa command ng Lord. Ito pa bang nais natin? Bago po tayo sumunod. Yung maranasan, yung danger. Yung maranasan, ang pangalip sa buhay natin bago tayo sumunod. Kaya ni Jonah. Bago siya tumulong sumunod, pumailalim muna siya sa panganib. So, ganun din po tayong mga anak ng Diyos. Bago tayo tuluyang sumunod sa Panginoon, dahil sa wala natin maranasan ng panganib, dahil sa
natin itapon sa dagat? Nais ba natin lulugin kung anong lulunok sa atin? O nais ba natin manatili na 3 days and 3 nights kung sino ang pwedeng lulunok sa atin? So mga kapatid, kung na po hayaan na may lagay pa ang ating mga sarili sa danger bago po tayo sumunod. Follow or follow. Yun po ang panggat ng aking mensahe sa mga neighbor. Follow or follow. Gusto po ba natin sumunod o gusto natin panunin ng Diyos na mag-undergo pa sa danger ng buhay natin? So, unahin po natin. No? Yan po yung linyahan ng mga bata eh. Follow o follow? Diba yan natin sa mga bata? So, ganun po linyahan ng Panginoon sa atin. Ang sumunod tayo, okay na kailangan pa natin ang maparusahan. So, hintayin pa natin itapon po tayo sa dagat, yung ng isda, bago po tayo tuloy ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hintayin pa natin mawala ng paa, mawala ng isang kamay, mawala ng mata, mawala ng pagdinig, bago tuloy ang sumunod sa Diyos. Sana huwag. Bago po tayo kumilos at paggamit sa Panginoon, dapat big no. Huwag na natin hintayin natin umara ng mabawasan pa ang katawan natin bago po tayo tuluyang maglingkod sa Panginoon. Dahil mahirap po ang malagay sa panganib. Lord, relax na po ako. May kasamaan ako doon sa church. Lord, relax muna ako. Meron pa akong nililigawan na believer eh. Mas masarap po. Mas masarap sa piling ng mga unbeliever. Tama ba ako? Amen o no amen? No amen. Mas masarap ba sa piling ng mga unbeliever? Sa church kasi, killjoy, boring. Walang tagay-tagay. Okay, so, huwag po natin hintayin na maharap po tayo at malagay po sa pangalan bago tayo tumulong sumunod sa Panginoon. Ang hirap po. Love your enemy. Follow or follow. Number 3. Una po kanina ay God's guidance about discovering His will. Ang malawa po ay danger that we experience when we run from God's will. At ang pangatlo po ay deliverance. The deliverance we experience when we submit to God. Yun po kalayaang nararanasan natin kapag tayo ay sumuko sa kalooban ng Diyos. Submit. Verse 12. So, sabi ni Jonah, ako ang may kasalanan. Kaya ako ang itapon nyo sa dagat. Ako ang may kasalanan. So, ako ay nagtatago. Ako ay tumakas. Ako ay tumuhay. So, utos ng Diyos. So, tayo rin po. Minsan ginagawa din po natin to. Tayo po yung nagtatago. Ayan na siya, atin yan. Ang doon na ako. Baka masama pa ako kung saan. Ha? Tayo po yung tumatakas sa responsibilidad natin sa church. Amen? So tayo po yung sumusunay sa pinag-uutos ng Panginoon. So aminin po natin. Aminin po natin yan. Dahil si Jonah, inamin niya po, ako ang dahilan. Ako ang may kasalanan. So, kaya din po, aminin po natin, ako po ang may sala. Nung inamin ni Jonah yan, nagkaroon ng kahit-kayapaan. Kaya pag tayo po ay amin, na ako po ay tumatakas, ako po ay nagtatago, ako po ay sumusuway, magkakaroon po tayo ng kayapaan sa ating puso.
Jonas, kailangan niyang aminin na siya po ang may pagkakasala. Dahilan kung bakit nakakaranas ang barko ng panganib at lahat ng taong nakasakay doon. So, yun din po ang nangyayari sa atin. Minsan, kaya po tayo makakaranas ng mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, tayo din po ang may dahilan. Tayo din po ang may kagatuan kung bakit nararanasan natin ang mga bagay na hindi maganda sa buhay natin dahil tayo ay may kagatuan. Ang sakit ng tulog ko, ang sakit ng katawan ko. Paano ka? Wala kang tigil sa pagtatrabaho. Simula umaga pagkising hanggang sa pagtulog. Trabaho ka pala ng trabaho. Wala ka ng pahinga. Ang sakit na aking mata, ang sakit na aking mga kamay. Wala kang ginawa at magdudugtag. Simula umaga hanggang gabi. Kaya mata mo, nalalaman mo na. Yung mga kamay mo, kinakalaman na realma. Okay? So, kasalanan din po natin. Kung bakit tayo ay napapahama. No? Kung bakit hindi tayo magkaroon ng kapayapaan dahil din natin mga kagagawan. So, gaya ni Jonah, aminin po natin na ating pagkakasala at magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Aminin natin sa dami ng ating pagkukulang sa Diyos. No? Madami tayong pagkukulang sa Diyos. Aminin natin yon. Aminin natin yung sa harapan ng Diyos. Lord, sorry po. Ang dami ko pong pagkukulang sa inyo. Ang dami pong pagliban po para sa pagkukulang sa inyo. Ang dami ko pong oras ginugol sa trabaho ko, pero isang segundo lang sa pananalangin, hindi ko po kayo magagawan. Ang dami pong dapat mong pasalamatan, pero hindi niyo magawang pasalamatan ng Diyos. So, ang dami natin request ng Diyos, ang dami nating kahilingan, pagbantayin ng Diyos, ipag-provide tayo ng ating pangangailangan. Lord, bantayan mo ako. Utusan natin yung trabaho ng Diyos, di ba? Lord, bigyan mo aking pagkain. Utusan natin ng Panginoon. Lord, pagalingin mo ako. Utusan natin ng Panginoon, pagalingin tayo. Lord, proteksyonan mo ako. Gabayan mo ako. Pero ang dami natin demand sa Diyos. Pero may binabalik pa tayo. May binabalik pa tayo. Sa dami natin request, sa dami natin hiling sa Diyos, may binabalik pa tayo. Kaya kung minsan ako, pag nananalangin ako, wala na akong request. Lord, salamat po, salamat po, salamat po na lang. Lord, salamat po, salamat po, salamat po. Ayaw ko na mag-request. Salamat po, Lord, na lang sa lahat ng bagay na yung ginawa. So, mga kabataan, alam mo, napagagalitan ka pag hindi ka nagpaalam. Pero ang ginagawa mo, lalo pa rin, walang paalam. Kaya ang mangyayari, palo. No? Mas better to follow kaysa sa mapalo. Alam mo na dapat isa lang ang mahalin. Pero ang ginagawa mo, isa, dalawa, tatlo. Sa resulta, sakit ng ulo. Mukat-mukatan, ni isa. Wala lang natira sa'yo. So, alam mo sabihin bukas. Pero nagpuyat ka. Parang ako. Dahil sobrang pagod, gumawa ko ng mensahe, Lord, tulog na ako. Nakatulog ako. Nagising ako launa. Natapos ako gumawa ng mensahe, alas 4. Kaya puyat ko ako ngayon. Word naman po yung pagpupuyat ko. Word naman, then para sa inyo. Eh kasi nagpuyat ka, nabot ka ng alauna alas 2, kadutot-tot ng cellphone. So hindi ka na lang hindi na nangyari, hindi ka na nakapunta church, late ka na, hindi ka nakapunta church. So, pakikipagtipan mo sa Diyos na wala na, nadamay pa dahil sa iyong pupuyat. So, simple lang po. Pero marami pong nagiging dahilan kung tayo ay tumakas, magtakot
ating mga obligasyon sa ating Diyos. So, tamo pamor, takas pamor, para danger pamor. Takas pamor, taga pamor, danger pamor. Yung po mararanasan natin, malalagay po sa panganin ang ating relasyon sa Panginoon. Submission sa kalooban ng Diyos, ang tunay na kalayaan. Amen? Yung pag-submit sa kalooban ng Panginoon, ang tunay na kalayaan. So, yung deliverance natin, yung kalayaan natin, na mararanasan natin sa pagsuko ng Panginoon. Yun, submission, yung tunay na kalayaan. Pag-submit ang kalooban ng Panginoon. 4. Last 2 na lang po. The depression we experience when we question God's will. Yung depression na mararanasan natin kapag question natin ang kalooban ng Diyos. Isipin na lang po ninyo, naglinok si Jonah, ang isda. At ikaw yun, isipin mo lang, nilunok pa ng isda. O kaya ahas na, sawa. Nilunok ka ng sawa. Isipin mo lang yun, isipin mo lang. Parang nakaka-depress na, nakaka-stress na. Napaisip mo, nalulukin ka ng isda. At mag-stay ka ng 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan ng isda. Sa tingin mo, masarap sa pakiramdam. Kaya sa loob ka lang sa tiyan ng isda ng 3 days and 3 nights. Pero ayon sa kwento, may isang mensahe akong narinig na ang ginawa ninyo ni Jonah pala. Siya po'y nanalangin sa loob ng tiyan ng isda. So sana nga, pero nabuhay siya, no? Grabe, nabuhay siya. So isipin na lang po yung depression na mararanasan natin kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng danger. So 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan. So huwag na natin kalabanin pa o pagdudahan ang nais ng Diyos. Ang kalooban niya ay mahirap. Ang sumuway, mga kapatid, mahirap pagdudahan, mahirap kalabanin yung kalooban ng Panginoon. So, makakaranas po tayo ng kahirapan, ng depresyon. Makakaranas po tayo ng mga bagay na hindi masarap sa pakiramdam kapag tayo po ay sumuway sa kalooban ng Panginoon. Follow or follow. Last part. Ang 5 po. The deliverance of experience when we fulfill God's word. Ang kalayaang nararanasan kapag isinakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ang kalayaang ating mararanasan kapag tinupad natin ang kalooban ng Diyos. Always kay Jonah preach the word of God sa Nineveh. So halip, siya po'y tumakas at nag-iba ng daan, nag-iba ng way. So bakit po nag-iba ng way si Jonah? Una kasi, natatakot siya. At alam niya kung gaano kasama yung lugar ng Nineveh. Tinawag nga po itong Sin City. Merong pelikulang Sin City. Pero hindi ko pa napapanood. So, yung lugar na ito, kaya siya po ay nag-ibang way ng tumakas siya. Sabi niya siguro ito sa sunod, Lord, Jonah, pumunta ka ng Nineveh, pangarang mo salita ng Diyos. Opo, Lord. Pero wag ka, iba ang kanya damdamin. So, why? Bakit po? Dahil ang lugar po ng Nineveh ay tinawag na Sin City. Nandito na lahat ng kasamaan. Nandito na lahat ng kabulukan ng mundo. At ito po ay kalaban ng kanyang lahi. Kaya galit po siya sa Nineveh. Kaya ayaw niya ang Nineveh ay makarinig ng salita ng Diyos. So, hindi niya pinagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Kundi, nang ibabaw sa kanya yung galit sa lugar ng Nineveh, yung takot, yung pangamba na walang makikinig sa kanya. Pero, ibinalik siya ng Diyos sa plano ng Diyos. So, ibinalik siya. No? Kahit tayo ng gusto ni Jonah, ang tumakas
Pero ang ginawa ng Diyos, ibinalik siya. Pinalunok siya sa isda at inuluwa siya sa lugar ng Nineveh. Nais ng Diyos na maibahagi yung gospel sa lugar ng Nineveh. Pero tinakasan niyo ni Jonah. Pero ibinalik siya ng Diyos. Nagsimula siya mangaral. O dahil ibinalik siya ng Panginoon sa lugar na yun. Iniluwa siya ng isda sa dalawang pasigan ng lugar ng Nineveh. At nangaral siya. Ayon sa kwento, sa mga sumunod pang chapter. Nangaral siya ng salita ng Diyos. Sabi niya, magsisi kayo na yung mga kasalanan sapagkat kung hindi kayo magsisisi, sisirain ng Diyos, gugunawin ng Diyos in 40 days ang Nineveh. Yung takot ni Jonah na baka walang makinig sa kanya ay mali. Merong nakinig sa kanya at marami ang tumanggap sa salita ng Diyos. Okay? Nung sumunod siya, natakot siya. Pero ibinalik siya ng Panginoon sa lugar na yun. At wala siyang choice. Ibinalik siya ng Panginoon doon. So siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. At ang mga tao doon ay nagsimulang makinig, maniwala sa Diyos. So, mga kapatid, kailanman ay hindi tayo pwedeng tumakas sa kamay ng Diyos. Kailanman ay hindi tayo pwedeng magtago sa mata ng Diyos. Kitang-kita tayo ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, kita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, just share. No? Share the goodness of God. Ibahagi mo lang. Ang sabi ng Panginoon, ibahagi mo ng Jonah ang talata ng Diyos. Ibahagi mo. And God will do that. Ganoon din po tayo mga kapatid. Just share the Word of God. Ibahagi lang natin. At yung rest, yung iba doon, ang pagkilot ng Panginoon ay ang bahala doon sa iba. Okay? Just share the Word of God. At ang huli, ang Diyos na ang kikilos. Huwag po tayo matakot na gawin ang kalooban ng Panginoon. So, alamin po natin ang purpose natin sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Bagay na ipinapagawa niya. Huwag po natin taguan at huwag po natin takasan ng Diyos. Upang sila din, yung mga tao na sa ating kapaligiran, ay makapanggap ng kalayaang ibinibigay ng Diyos. Kahit na si Jonah po ay nagsumika na tumakbo palayo sa Diyos. Kontrolado po ng Diyos ang lahat ng bagay. Pinontrol ng Panginoon ang karagatan at pati isda ay ginamit ng Panginoon upang makita, mahayaw yung limitless, yung unquestionable na paggabay ng Diyos. No? Para makita yung kapangyarihan ng Panginoon, yung limitless na paggabay ng Diyos sa buhay ni Jonah. So, ganoon din po tayo. Bagamat tumatago po tayo, tumatakas po tayo sa mga responsibilidad. Ako po, bago po ako makarating dito sa inyo, ang dami ko pong tanggi. Ang dami ko pong ayaw na binitawan na sinabi ng Pastor Ray. Kaya po naman doon, ganyan na, talagang hindi ko po kaya, ganito ganyan. Ang dami ko pong halibay. Ang dami. Pero at the end of the day, ito pa rin po napunta. At the end of the day, dito pa rin, sa inyo pa rin ako napunta. So mga kapatid, huwag po natin hayaan na matupad ang kalooban ng Panginoon sa magitan po natin. Nagaya ni Jonah, natupad ang nais ng Panginoon ang mahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig sa lugar ng Nineveh at marami na natanggap. Bagamat si Jonah po ay nag-run away o tumalikod, lumayo sa plano ng Diyos. Ngunit,
Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ibinalik siya sa tamang plano. So, Jonas understand at naintindihan niya na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Dahil nais ng Diyos na ang kanyang people, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga tagasunod ay magkaroon ng devotion sa salita ng Diyos. God will forgive all those who turn from their sin. Ang Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan. So, mahal ng Diyos ang bawat isa. Kahit na minsan ay atin po siyang napipig. Yung atin po tayo po ay hindi nasunod. Mahal na mahal niya po tayo. Kahit na minsan ay binibigo natin siya, mahal niya po tayo. Despite Jonas' disobedience, yung pagtanggi, yung panghusga sa lugar ng Nineveh, still, nirescue ng Diyos ang Nineveh. So, kabila ng ating pagtanggi, sa kabila ng ating mga pagtaka sa Panginoon, still, mahal po tayo ng Diyos. At nais ng Diyos na ibalik tayo dun sa plano niya na maghayag ng salita ng Diyos. So, each of one of us ay tinawag ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos para sa isang layunin. To follow His will. Hindi po para tayo ay saktan. To follow His will. To follow. Not to follow. So, huwag po tayong tatakas. Huwag po tayong magtatago. Upang hindi po tayo maitapon sa dagat. Upang hindi po tayo marunok ng isda at manatili ng 3 days and 3 nights dahil lamang sa hindi natin pagsunod. So, nasa sa atin po ang desisyon. Follow or follow. Amen. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang nito. Kayo po, Panginoon, ang aming Diyos na sandigan. Diyos na nakakaalam, Panginoon, ng laman ng aming puso. Lord, ko lang, Panginoon, sa mensahe ni Jonas, O God. Tunay nga pong makita po namin, Panginoon, na wala po kahit hilangan na maganda pang mga aming pagtakas. Wala po magandang patutunguhan, Panginoon, ang aming pagtatago, Panginoon, sa mga obligasyon mo na inaatang sa aming mga pagkikat, O God. Lord, dalangin nga po namin kami magkakapatid, O God, sa iglesia ito. Makita po namin, Panginoon, yung mga bagay o gadanais mo ipagawa sa mga Lord. Huwag na po namin hahaya, mapahamak pa kami, bakit may tuloy sumunod sa iyong kalooban. Lord God, nawa sa umagang ito, Lord, na nakita mo, Panginoon, ng bawat isa, nakita ng bawat isa, O God, ang mensahe mo, Lord, ang kami po ba'y susunod o kami po'y mapapahamak? Kami po'y susunod sa kalooban mo o kami po'y susuway ng kapalit niya yung mapahamakan? Ang noon ko na yung Diyos na iniiwan ko, Panginoon, ang mga salita mo, God, sa bawat puno ng bawat kapalit ko, Panginoon. Samahan mo sila sa kanilang paglalakbay bilang Kristyano. Samahan mo sila kapag pininilayan ko nila, Panginoon, ang pagsunod sa iyo ang pinaka-best na decision na kanilang gagawin sa kanilang buhay. Purihin ka, mga dakilaan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po dumako sa huli ng punan, i-distribute na po natin ang ating mga elemento. I-distribute na po natin ang mga elemento.
Okay? Ang banal na hapunan po ay isang pag-ala-ala ng dugo at katawan ng Panginoon na bayuga sa krus ng Kalbaryo. So, tuwing gagawin po natin ito, tinatanggap po natin yung sakripisyong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala po natin yung kapangyarihan ng Panginoon na kanyang pagliligtas sa ating mga buhay. Naniniwala po tayo na tayo po'y tinubos ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Naniniwala din po tayo na meron pong buhay na walang hanggan. Naniniwala din po tayo na ang kanyang katawan, na kanyang dugo ay nabubutot na bayuloy sa krus para sa ating kaligtasan. Okay? Tayo po ay magkaroon ng 2 segundo na pag-nilay-nilay sa ating mga sarili. Alamin natin, kilalanan natin ang ating mga pagkukulang, aminin natin sa Panginoon ang ating pagkakamali, upang maging karapat-dapat po tayo sa ating pagtanggap ng tinapay at ito, ng simbolo ng katawan ng Panginoon. Magnilay-nilay po tayo. 2 minuto pong binibigay ko sa inyo. 2 minuto. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise. Amen. Panginoon, salamat po, God. So, sa pribileyo ng muli, Panginoon, ay aming gaganapin. Panginoon, ang banal na hapunan. Kinikilala po namin, Panginoon, na yung ginawa sa krus. Kinikilala po namin, Panginoon, na yung katawan na labayubay ay dugo ay nabuhos upang hindi namin kasalanan. Patawad ng Panginoon. Wala na mga patutulang at pagkakamali, Panginoon. Nandito kami hindi dapat sa mga ito. Salamat po sa pag-aalay ng iyong buhay para sa amin. Pumili ka na sa Panginoon. Ang milagro po itaas ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. Sapagat ito ang turo na tinanggap ko siya mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabi siya ipagkanulo ng Panginoong Isus ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Okay? At patirasaro, matapos maghapunan, dumangkot din siya ng kopa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Panginoon, muli salamat. Salamat, Panginoon, na tinanggap mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Nagbilang mo kami, Panginoon, na yung mga anak. Kaibigan mo ka. Nabinigyan mo kami, Panginoon, puwang. Diyan yung kaharian. So, tunay nga, Panginoon, napakatawanan po namin, Panginoon, ang pangampalatayang meron po. Ang pagtanggap namin, Panginoon, sa iyo bilang Diyos at anak ng Diyos ay aming pagutong pangatawanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong gagawin. Sa bawat buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
bago tayo dala ako sa offering ay sabi ko sa 2 Corinthians 7, God loves a cheerful giver. So sa ating pagbibigay po ay hindi po mahalaga kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung ating binibigay. Ang mahalaga po ay binibigay natin dahil mahal natin si God. At ibinibigay natin ito sa pamamagitan ng masayang puso. Kaya dadako po tayo sa offering. Ayan na yan, ito muna. Basta yung lahat ng pangandang sarili sa pagbibigay sa Panginoon. I don't have riches, I don't seek fame. All I need is believe in your name. I don't seek treasures that soon will be gone, but you died from your arms, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life, and when I think upon that day, you say because of grace, Lord. Here's my offering. I lay it down and you raise me up. When your life in peace and cold, I won't give up. All my tomorrow are safe in your hands, but you died from your hands, and I know this is true. So with all my life, I'm living for you, Lord. Here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life, and when I think upon that day, you say because of grace, oh Lord. Here's my offering. Tayo pinamalan. Lord Jesus, pinamalan salamat ni isang bawat ikaw na ipipagpipang kami ng mga anak. Lord, Lord, bilipay na namin tiyataas ang iyong sarapan tingnan ng mga anak ng pagbigay Panginoon. Alam ko kung nakikita niyo po ang kanilang mga puso Panginoon na may pagkukusang pagbibigay Panginoon sapagkat alam po namin ito ay magagamit sa inyong bahitan ng kahanan Panginoon. Ganda Lord sa mga anak na hindi po ng pagbigay Lord sa pagbaling sa kanyang pagpapala ng anak buhay at trabaho Lord upang makapagbigay din po sa inyo Panginoon sa iyong bahitan ng Panginoon. Putusan po ang bawat mga anak sa kanilang mga pangangailangan Panginoon, ang kanilang anak buhay patuloy silang i-bless ang bawat isa ng Panginoon. Alam po namin na walang posible Lord at alam po namin na nakikita niyo po ang bawat pangangailangan ng mga anak. Kaya kami Lord patuloy kami titiwala Panginoon at inangtalataya ang sa iyong dakilang pangalan. Alam po namin na hindi po kami iiwan, hindi po payanan Lord. Alam po namin na kayo na mami sa amin sa hirap at ginawa Lord. Kaya Lord patuloy kami kailangan tinataas at nidakila sa mga kabutihan at kadakilang na pinagkakalog sa buhay namin. Muli sa iyo Lord ang papuli at pasalamat sa tanging pangalan na ito na pag-bless kayo. Ganda. Di man pantay. Di man pantay. Palayok man. Ganda, patingin mo. Cam. Tingnan. Tingnan mo. Birthday ko pa naman, May. Hindi ako may. Sabi lang, may ano ko. Na ano. Bumaba po tayo sa ating announcement. 9 a.m. Sunday School. 10 a.m. ang Sunday Service. At ang ating prayer meeting ay 3 Wednesday 6 p.m.
lessons ay May 18 to 22. Pastor, baka may karagdagan pa po. Ano yun? Okay, so yan po ang mga susunod. Kabataan po. Ano yung date natin sa next Sunday? 10? Okay. So ang camp po ay, ang camp natin ay 18. So, Sunday, and then 18. Start na ng camp. Tama ba? O third week na? Third week ng camp? Okay? So yun yan. Wala nga